nag-iisang superstar at national artist na si Nora Aunor. Dinagsa ng mga publiko at celebrities sa The Heritage Park sa Taguig City nitong Lunes, April 21, 2025. Sa huling gabi ng lamay ng pambansang alagad ng sining at nag-iisang superstar na si Nora Aunor, walang patid ang buhos ng nagmamahal at nagpunta para masulyapan sa huling pagkakataon si Ate Guy. Bumisita at nakiramay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Presidential Communications Office Chief J. Ruiz sa The Chapel sa The Heritage Park, kung saan kasalukuyang nakalagak ang malabi ng national artist at tinaguriang superstar na si Nora Aunor. Kasamang dumating ang dating kalab team ni Nora Aunor, si Terzo Cruz III at ang batikang singer na si Imelda Papin. Dumalo din ang kapatid ni President Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos. Namataan rin ang dating Pangulong Joseph Erap Estrada kasama si Senator Jinggoy Estrada sa burol ni Nora Aunor. Dumalaw din sa huling araw ng public viewing ni Nora Aunor sa Heritage Memorial Park ang mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo, Boy Abunda, Janice de Belen, Boots Anson Roa Rodrigo, Cheryl Cruz at iba pa.
Nakakatulalang isipin ang pagkawala mo sa industriyang pinalawak mo. Isa sa mga pinakamakumbaba, pinakahinahangaan ng nakararami. Aming national artist, maraming salamat sa napakalaking ambag mo sa mundong minahal at inakap mo ng buong buo. Walang sinuman ang makakapalit sa estado at galing mo. Paalam, Ate Guy. Paalam sa aming nag-iisang superstar. Mahal na mahal ka namin. Ani Judy Ann Santos sa kanyang Instagram post. Ang laki ng naitaguyod niya. Kumbaga, sabi ko nga doon sa pinost ko, dahil sa kanya, pinalawak niya ang mundo ng industriya ng show business. Pinalawak niya talaga. Gumawa siya ng daan para sa amin na hindi talaga yung picture perfect, di ba? Pero yung mga naaabot, nagkaroon ng pangarap ang maraming tao dahil sa kanya. Inilarawan at inalala ng TV host na si Boy Abunda ang pagsisimula niya bilang Noranian at kung paano tumatak sa buhay niya si superstar Nora Aunor. Napakahirap dahil how do you say that? Dahil pamilya ko si Ate Guy. Maliban sa pagiging isang masugid na tagahanga, she became family sa buong buhay niya. So I am very emotional. Yes. Dito po tayo yung kwento sa amin paano po kayo naging Noranian. And I heard also from Nani is also Hindi ko alam. Pinanganak akong Noranian. I don't know how to explain that. Pero nung ako'y lumalaki sa Samar, Noranian ako. Ang hindi ko malilimutan, which I don't talk about often, ay nung ako'y unang pumunta dito sa Maynila, ang stasyon nun ay KBS sa Rojas Boulevard. Mga kapitbahay ko lahat, madaling araw pa lamang, mga alas 3, alas 4 ng umaga, naghanda para pumunta dun sa Rojas Boulevard. Dahil may appearance daw si Ate Guy sa Castillo. So kami mga 3-4 o'clock, may mga dala-dala na kaming upuan. Dumalo rin ang Diamond Star at award-winning actress Maricel Soriano para magbigay ng huling pagpugay kay superstar at national artist Miss Nora Aunor sa kanyang burol. Ano ba? Siguro ang pagka pa lang ako pinalaki na ako ni Mami na ikaw na bahala sa mga kapatid mo, alagaan mo. Pag may mga bisitang dadalay mo, ikaw papaharap niya. Pag may mga hindi siya nakakausap, ako ang papupuntahin niya. Ako ang pinagkatiwalaan ni Mama. Na dalaga sa mga kapatid ko. Nung umalis siya papuntang Amerika years ago, mag-show lang siya eh. But it took her 8 years, 10 years to come back. Naiwan sa akin si Kiko, si Ian, si Matet, si Ken. Aside from that, I have 4 other kids. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam. But I guess, yung pagmamahal na itinulog niya sa akin, yun na lang din ang itinulog ko sa mga kapatid ko kung paano mag-respeto, kung paano magmahal, kung paano ang lahat. Kasi siya din naman ang nagturo sa akin yun. So kung ano yung tinuro niya sa akin, kahit wala siya, yun na rin ang ginahagi ko. Our relationship as a family is not perfect. Hindi po kami perfectong pamilya.
Our mom is a superstar for all of you. But for us, nanay namin siya. Mommy, iba po ang relasyon niya sa inyo lahat. Iba ang relasyon niya sa aming mga anak. Buong buhay po niya, gaya ng sabi ko, she dedicated to her craft. So minsan, kahit nung bata ako, pag nagkakasakit ako, sisilip yan sa kwarto, lalagyan ako ng medyas sa paa. Mga tatlo, pupunuin niya, lalagyan ng alcohol. Sabi niya, anak ko, tatrabaho na ako, babalikan ko agad. Agad, syempre, nakasanayan mo na. Hindi ba? Pero kahit na syempre, nakafocus siya sa trabaho dahil she's the breadwinner of the family. Buong pamilya niya, tulungan niya. Piintindihan namin yun. Dahil wala namang oras na hindi siya nagpapaliwanag sa amin. Lahat pinapaliwanag niya. Iuupo niya kami at sasabihin niya sa amin kung bakit. Yung roller coaster ng buhay ng mami ko, pagtigil po kami noon. Kami din mga magkakapatid. Noong una po, hindi ko, naguguluhan ako, nahihirapan ako. Pero hanggang sa nagkaedad na ako, nagkaroon ako ng sarili kong mga anak, naiintindihan ko. Naiintindihan ko kung saan siya nagagaling. At nagpapasalamat ako sa lahat ng naitulong niya sa akin. Nagpapasalamat ako sa lahat ng pagmamahal na ipinagdam niya sa akin, sa aming magkakapatid. Sabi ko nga, ako, si Malet, si Ken, at si Iko, pwede naman sa ibang pamilya kami magpunta eh. Pero bakit kami napunta kay Nora Honor? So that question is bigger than us, you know, because that's God's intervention already. I don't know. Whatever God's plans are, I accept. And I thank Him. Because dahil sa mga plano niya, siya ang naging nanay ko. Yung huling usapan po namin ni Mami was a couple of months ago. Mami, galing magsikreto niyan eh. Ayaw niya talaga ipaalam sa aming kakapatid. Kung hindi pa kami magugulit, hindi niya ipapaalam. Hanggang nahuli ko yung isang doktor niya. Kinausap ko. Sabi ko, I want to know my mom's condition. Hindi pwede na hindi namin alam. We have the right to know. As her children. So her doctor, pinaalam niya sa mami ko. Yung alaman ng mami ko, na pinukulit ko yung doktor niya, nag-text na sa akin. And I want to read that text to all of you. Pinakamamahal kong London. Kausap ko ang doktora ko, si Dr. Lua. Magkausap lang kayo dalawa at tinatanong mo raw sa kanya kung anong sakit ko. Sabi ko kay Dr. Lua, nasabihin sa'yo na okay ako. Wala ka o kayo dapat ipag-alala.
Dahil sakit ko lang ito at nag-trigger lang nagkaroon ako ng puwag-sipon. Nagpapasalamat ako sa iyong pag-aalam. Pero huwag. Kaya ako. Wala kayong dapat ikabahala. Pag oras na ng isang tao, wala na tayong magagawa. May sarili na kayong pamumuhay. At masaya ako dahil maganda ang inyong naging buhay. Lalo na buhay ng mga anak mo at ikaw. Napakabuti yung mga anak sa mananangkaw at sa Diyos. Ano man ang mangyari, mahal na mahal. Mahal na mahal ko kayong lahat na magkakapatid. Mag-iingat kayo lagi. Lalo na mga anak ko, huwag mong pababayaan. Yan ang kayamanan mo. Ang mga anak mo. Ang pamilya mo. Ito po ang huling usapan namin ng mga ko. Kaya, matagal din po, matagal nagkaroon ng kondisyon ng mami. Matagal namin itinawag sa lahat. She's been suffering with COPD for a long time. At kinakaya niya. Dahil ayaw nga niya eh. Ayaw niya. May nag-aalala sa kanya. Ayaw niya. The day she passed, I received a call from Tita Imelda. Sabi niya, anak, may kailangan gawin sa mami mo. Mag-okay ka, mag-okay ka. Okay. Kung anong kailangan gawin, please. Okay. Tumawag ko kay Ian. Iyan si mami nasa ospital. At alam ko na, papunta na rin ako. I received another text, Lord, from Tita Imelda. Come now. I was rushing down. Ian called. Ate, nag-flatline na si mami. He was also on his way too. When we got to the hospital, the doctor spoke to us. They were able to revive her. Pero nasabi na rin sa akin ng doktor kung anong consequences ng flatline ngayon because she flatlined for 30 minutes. When they were putting her already, nakita ko siya lang sa harap namin. I was still talking to Tita Imelda and Ian. Lumapit yung nurse, Ma'am, I just wanted to know nag-flatline ulit ng mami niyo. She tried her best to fight. Sanay lumaban ang nanay ko. Kung kaya niyang tanggahin lahat, gagawin niya eh. She tried again to fight. She did. But we already knew. She was gone. I whispered in her ears, Mom,
It's okay. Okay lang kami. Ako magpahala sa mga kapatid ko. Okay na. Huwag mo na kaming alalahanin. Okay kami. Mom, let go. Because she fought twice that day. Aside from that, 2 years ago, she was also in the ICU and she flatlined 2 years ago also. So, I told her it's okay, Mom. Okay. I'm sharing this with all of you because I want all of you to know the truth. From me, my brothers, and my sister, ayoko na unang sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Sa akin ko, sa lahat ng nanay ko. This is what happened. Masakit sa aming magkakapatid. Pero patay ko po. Sa mga konting panahon na nasusulo po ang nanay ko, sobrang laki na po ng pasasalamat ko. At sa mga konting panahon na yun, lahat ng pwedeng sabihin namin sa isa't isa, nasasabi ko namin. She has shared her life with the public, with all of you. And I know that Mom, wherever she is now, hanggang ngayon nagpapasalamat yun sa inyong lahat. Kaya, on behalf of their family, my brothers Ian, my sister Madet, Kiko, and Kim, maraming salamat sa pagdamay po sa amin. Thank you for the love that you have for our mom. Salamat po na ibinabalik niyo yung pagmamahal na yun sa kanyang ngayong araw na ito. Please, huwag niyo pong kakalimutan ng isang Nora Honor. I'd like to call my brothers and my sister to please. May mga tao lang po ako na gustong pasalamatan before we show you the ADP. Sa pag-awit, sa pag-arte, ang pinaka-importante, puso niya, binigay niya yung sarili niya sa lahat. Sa lahat ng tao. Lahat kayo nandito. Ngayon, grabe nakakamangha. Dito pa lang nakikita ko kung gaano karami sa inyong nagmamahal sa aming ina. Tama na yung sinabi na ako. Dahil ang aming ina, siyempre, public property. Aming ina. Napakahalaga sa amin ang oras niya. Ang oras niya, pag nagkakasama kami, halimbawa sa beach, yung biglang spontaneous eh. Biglang, miss ko yung mga anak ko. Anak, halika, tayo beach. Ganun. Yun yung mga cherished na moments namin. And alam natin si Mami may mga hours din eh. Katulad mong halimbawa, uwi na kami kaling show sa States, kami ni Kiko. Inatin niya ako sa airport. Ang dami namin pinagkwentuhan. Ang dami namin share sa isa't isa. Inatin niya ako sa airport. Economy class. Ngayon. So, punta na ako sa gate. Nagatay na ako. Pagkatay ko sa gate, actually, gusto ko po magpasalamat sa lahat po na tumulong po dito. Lahat po ng tao po dito. Ramdam po namin, alam po namin, mahal na mahal po lahat si kami. Alam po direct
mahal na mahal ko rin yung lahat namin. I actually didn't want to talk in front of all of you because syempre hindi naman po lihid sa kaalaman ng lahat. Medyo may mga ano kami ni Mami. Kami yung, ako nga po, according to her good friends na nag-aalaga ko sa kanya, palagi daw po nila, palagi daw po akong binabanggit ni Mami sa kanila as yung anak niyang sumiling. Ako daw yung anak niyang sumiling. So, meron po kami mga hindi magkakaintindihan na maraming times na hindi po kami nakakapag-usap. Makakabit ko po na ako si Mami, pero ako po hindi masyado. So, kaya ayoko pong magsalita dahil I am still full of regret. Yun po, pero sabi na natin po, huli daw pong nawawala kapag paano na iyong pandinig. Sana po narinig niya ako. Sana po narinig niya ako. Na nandun po ako. Alam mo naman ako ano po yung sinabi ko po sa inyo, ma. Mahal na mahal ko po kayo, Mami. Mahal po kayo. Salamat po ulit sa inyo lahat. Thank you po. Good evening po sa lahat. Maraming salamat po sa lahat ng pamahal sa Mami namin. Masyado pong biglaan yung nangyari. Masakit po doon kasi ako yung pinakahuling nakapunta. Malamig na puso, ginawa ko. I'm sure si Mami nakakatulong na naman yun kasi sabihin ng anak, lagi ka naman late. Hanggang dito ba naman? So, kasi sabi ko nga sa kanya, di ba yung late, huwag lang puso. Yun po yung lagi kong sinasabi pag dahil kilala nila ako lagi dito. Siyempre sa bakal, ganun talaga. So, at least meron akong talent. So, ayun po. Marami yung YouTube ko. First step ko lang kasi ng laro. I mean, ayun lang po. At least nakapatawa ko naman po kayo, siguro, di ba? Siguro yung kwento ko na lang po ng bahagya. Yung huling pagsasama kasi namin ni Mami. This was 2 years ago. December 25, yun ako na Pasko. Kasi naka-oo po ako sa kanya. And once na nasabi ko kasi yun, hindi pwede siya ako pumunta. And akala nga po niya, hindi na ako tutuloy kasi syempre, late na naman. Pero humabol ako. So sabi ko sa sarili ko, papasok ako ng bahay, alam ko na yung mangyayari, alam ko na itsura niya. Dahil siyempre, kabisado namin si Mami. So, yung mga reply niya sa akin na malapit na ako, sabi ko, Ma, nandito na ako, medyo hindi na nagre-reply. So, alam ko na masama yung loob o bad trip na naman sa akin. So, pagpasok ko, gulat po ako kasi hindi yun yung nakaharap ko na Mami. Kumbaga, sobrang gaan.
Kasi nakapunta ako. Ibig sabihin, tinupad ko yung sinabi ko sa kanya na pupunta ako na. And ang haba ng usap namin, ilang oras po kami nag-uusap dalawa. Ang dami namin pinag-usapan. Buhay-buhay, simula ng bata po kami. Kinakamusta niya yung mga kapatid ko, sila ate, Etam, si Kuya, Ken. Kung ano man yung mga nangyayari sa buhay namin, inaalam niya lahat. Ang saya-saya ang ganda ng feeling na nakakabanding mo yung natin mo ng ganun. Kasi syempre noong yung mami, bihira namin makita. And hindi rin naman kasi kami basta pupunta doon nang hindi niya alam. Kasi iba ang mood swings ni mami. Kailangan namin ipaalam sa kanya bago kami pumunta. Ayaw niya yung susurpresahin siya. Kaya ganun siya. So, ayun, ang haba ng usapan namin. Kaya yung hindi ko malimutan kasi napakabihira kung mangyari yung gano'n. And kaya masakit nga ako nung inabutan ko siya malamig na kasi yun na yung huling pag-uusap namin ng harapan. Mas ako pa yung huli. Late na. So, yun po, marami pang mga magagandang yung mga nangyari sa amin ni Mami na hindi ko malimutan, pero baka magtagal tayo dito ng alauna kaya hindi ko na paikiliin ko na lang. Siguro yung hindi ko malilimutan sa kanya is yung nag-show kami sa States, kami ng kuya ko, kami dalawa, tapos siya, ang sabi niya sa akin, andun kami sa backstage, bago siya mag-perform, kasi 4 na kanta po siya bago kami, ituwid ko yung kapatid ko. Sabi niya, mga anak, shock muna tayo. Ang palakas loob. So, nilapak niya yung XO, si Brent po sa gano'n. Sabi niya, ayos. Nakakashot na tayo, bro. Sige, sa ako na anak, sasalpak na ako, kayo nang bahala dyan. Hanggang sa lumakas na yung loob namin, kasi nauubos namin yung bote. So, ang ending, pagtapos si Mami, nagulat siya ba't ganun yung mga itsura namin. Anak, okay lang ba kayo? Sabi namin, Ma, sorry po. O bakit? Kasi naubos namin yung bote mo. Tawa lang siya kasi iniisip namin baka mabad trip, magalit. Hindi, natawa siya. So, ang saya nung naging show namin kasi nga, kumakanta kami lasing. At nagkamali-mali na yung nakakanta namin, dalawa. Hanggang sa tumalon pa ng stage yung kuya ko dahil nabod yung shakes niya dahil tumalsin. Akala ko matatalon sa mga tao eh. Diba? So, ang saya-saya ng mga experience na yung ganun ba na yung bonding namin with Mami. And naalala ko pa nga nun, nung bata pa ako, minimake-upan siya sa parang sa kwarto niya, meron siya parang dressing room, so doon lagi siya minimake-upan. So dahil yung bahay niya is open sa lahat, siyempre yung mga fans, yung mga kasamahan niya sa industriya, yung mga director, scriptwriter, nandun lahat. Siyempre lagi mong naririnig, ate gay. So ako, pumasok ako sa kwarto niya, natawag ko din siya, ate gay. Kung yung ngiti niya, kabaliktaran yung nangyari. So nagulat din ako, kasi bakit yun yung lumabas sa bibig ko? Dinaser mo nang tuloy ako ng nanay ko. Diba? So alam mo yun, yung ganun na, yung mga naaalala ko kay Mami. Saka yung papasama siya sa akin. Mami, huwag ka magagalit. Doon kami sa Las Vegas. Anak, samahan mo ako, pipindot lang ako. Okay ma, sige. Enjoy lang. Siyempre doon, yung mga libreng drinks. So, doon lang ako kasi hindi naman ako nagsusugal. So, inayaan ko lang siya. So, hanggang sa nanalo yung nanay ko. Siyempre, alam na. Bigay. Tuwan-tuwa ako. Hindi pa kami umuwi. Maya-maya,
Nandiyan pa ba yung binigay ko? Kaya naman ako palalaki natin. Story. Wala na akong mawala kasi alam niyo, binigyan niya ako. So, ayun lang po, yun yung konting may share ko sa inyo. And I'm sure sa mga malapit po sa mami namin na nandito, marami pa po kayong mga experience na magaganda na kasama siya. Kasi yun nga, sabi ko nga, napaka-bitin naman kasi biglaan natin nangyari. Sana naman lang maabot na siya mga 90 plus, di ba? Para dami pa namin napag-usapan kasi parang to be continued pa yung usapan namin eh. Hindi pa tapos eh. So, buti na kaya, nakala ko magkukulapsok pa rin. Yun po. So, yun na po, yun yung experience na parang naman medyo masaya tayo kasi ako na rin umiyak dahil drain na po kami. Sa totoo lang, sobrang sakit na nangyari. And siguro naman kung na-witness niyo yun, pati sa mga interviews. Siguro masasabi ko lang na mahal na mahal ka namin. Alam kong mapayapa ka na. Kasama mo na ang Panginoon. Sana gabayan niyo kami lagi. Kaming magkakapatid, ang pamilya mo. Kaming mga mahal mo sa buhay. We love you so much. I'll see you in time. Alam ko na nasa ibang dimension of life ka na. So, diba? Kita pa naman tayo, pero huwag mo na ngayon. Huwag mo na ngayon na, ha? Sana huwag ka rin napakita ng biglaan kasi ako ihimatahin eh. Basta nga, mahal na mahal ka namin. Thank you sa lahat. Lahat kami na nandito. We love you so much. Thank you. Ang ating pong palakpakan, ang ating mahal, ang ating pinagmamalaki, nagbigay ng karangalan sa ating bansa, sa bawat Pilipino, lalo na mga Bicolanos. Siya po ang dapat natin bigyan ng malakas na palakpak. Kaya po po namin lahat. We love you, Mother. Miss Nora Honor. Panginoon, maraming salamat po. Ang lahat po nangyayari sa ating lahat ay may kahulugan, may purpose. Ngayong gabi po, last day na makikita po natin at mapapili ang ating minahal, pinagmalaki, inarahan. Isa po akong mga awit, isang performer, isang entertainer. Pero po, gusto ko pong sabihin sa inyong lahat na walang kapares ang isang Nora Honor. Sa kanyang mga anak, thank you for accepting me as one of the members of your family. I was there. I had communication with her before she had her surgery, and right after, she texted me. You know the pain that I'm feeling. So, she's the needle of my daughter, Hafi. Pero, grabe ang aming attachment sa isa't isa.
laging pinipilit sa akin yung mga Ito lang matandaan. I think I'm one of those Bicolanas who had a lot of movies made with Guy, and also series. I fully remember. I will take the rest of the night if I tell you everything that happened with us with the movies and series. But I will tell you one of the most beautiful moments I had with Guy was when we made Bulaklak sa City Jail. That was the time in the middle of the taping for the Manila Film Festival, and shooting for the Manila Film Festival, when my personal life was very much encumbered. My personal life was such a mess that I would like to stop shooting and just leave this country. In other words, ang gulo ng buhay ko. Bata pa kasi ako, laging puso ang ginagamit at hindi ang utak. Assuming may utak ako na. Ngayon, I cannot tell my parents about my life because that's another story. I cannot tell my children because they're still small. Among the cast, ang dami naming cast, we're surrounded by beautiful, fantastic, artistic actresses made by Jericho Barugas, whose daughter is here tonight. Asa ba siya? Migay. I need Jericho Barugas. Anyway, there was only one person whom I can talk to, and that was the great Nora Honor. Long before we made Bulaklak sa City Jail, Nora was hesitant to do it. She was very much also in trouble with her personal life. Lahat naman tayo dumadaman sa ganun. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Kasi tao lang tayo. Pero tayo magpakaayod tayo, makasipain tayo ng Panginoon, di ba? Kaya, there was only one person who walked this earth who was perfect, and that was Jesus Christ. Lahat tayo, no except yung nagkakasala. Hindi lang Pinoy, all over the world. So, isang tao na ang pinagsabihan ko, ng salita ko na about my life, kasi napapansin niya, lumapit niya sa akin, sabi niya, Manay, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit kaya ka nangyayari? Wala naman drama dito eh. Talog ka na ng CTG sa Pasig. For 1 month and a half. I didn't know who to talk to. I didn't know who to confide. So I told him everything. Everything wala kang ginagawa. Hindi sa manner na lahat na nangyayari sa buhay niya, alam ko rin. So, just hugged me and said, we always talk in people. Sabi niya, Manay, if you really love this guy so much, he's not worth that love. Tigil na siya. Let's just make this movie together, and we have to be in our heart. Dami ang in-advise sa akin. Somebody who's not really schooled in the I mean, not UP, not Harvard, and all that. Nor, I'm proud to tell each and every one of you has such wisdom that few people do not know. She said, if you love a man that much and he doesn't deserve that love, let go and let God. Ano? Kulit-kulit ko pa dyan. So, tama na, sabi niya. Baguhin mo ang buhay mo. Gawin natin ang pelikula ito para malako tayo ng buhay. Every night tumatawag sa akin na, okay ka ba? O bakit para ka naman umiiyak? Tama na yan. It is not worth it. Ibig ko sabihin,
She cared so much for people na gusto sa kanya. Marami kong kilalang artista. Halos lahat ng artista na kasama. Maglalaki, magawa, magpagkamang kluwi, lahat na kasama kilala. Guy is a person na alam niyo Melda yun. Ang problema mo, problema niya. Marami sa hindi nakakalam na she's not the perfect person. Pasalayin ito kung minsan eh. Alam mo nila yun. Kanila yun na tayo imperfect. Pero natatakpan ang pagka-imperfect niya sa kabutihan ginagawa niya sa kapwa. Hindi niyo alam, si Gaya hindi showbiz. She's the only actress to this day na nanalo na yun. Ganitong award. Honored by the whole world, the whole, millions and millions of Filipinos. Pero hindi niyo alam, taong-tao siya. Tunay na ako. Marami nang natulungan ay pinangako ko sa kanya, hindi ko sasabihin, but sorry. I call her Nini. You understand mo nila, ibig sabihin ng Nini. Nini, I'm sorry, hindi ko pwedeng tagawin ito. Pero napakarami niyang tinulungan tao na showbiz, outside showbiz, ay hindi niyo alam. Hindi niya kasi pinaalam sa mga presito. Mga artistang pumupunta sa kanya, humingi ng tulong. Hindi tulong na pinansyal, hindi tulong na pagkain o mga hindi. Just her presence. When I say tulong, hindi na nangahulog ang material things. She believes that you can change a person's life by just a hug, a pat on the back, a little embrace, and just your very presence. And guys like that, hindi siya katulad ng ibang kilalang artistang tutulong sa mga tao sa tomba kung saan-saan, or isang trakot ng press sa mga kasama. That is not helping people, that's publicity. Sika hindi. Tumutulong siya ng buong puso. Naalala ko nung kalagitnaan ng COVID. May lumapit sa akin isang press people. Sa about 3-4 years ago, yung COVID. Sabi niya, alam mo Manay, kami mga press people, marami na artist na walang pelikula, hihihita, singers all over the world. Talagang affected sa ako ng COVID. Anyway, sabi niya, lalo na kami mga press people, sa lalo mga publications, wala na kami mga anak buhay. All of a sudden, tumawag si Carol. Sabi niya, huwagin mo na itong mga press na walang pera o walang trabaho. Magkita-kita tayo. Sabi daw sa kanya, nang magkita sila, ito ang pera, namulmul na naman si Nora Ono. Hindi niyo alam ito. Sabi ko, nung makausap ko siya, ano na ito nabalita ako na namulmul ka ng pera? Sabi niya kasi Manay, nagkaroon ng malaking pera. Iniisip ko yung taong mga tumulong sa akin. Na makain. Walang makiling siya mo. Sinibigas ko naman, pinaalis. Pinututulan ng kailangan, pinaalis sa apartment. O kano naman ang pagkakaroon ng kaligayahan ng mga taong tumulong sa akin. Hindi walang makain. Ang ginawa ko, ayun. Ano solusyon pera ko? Eh, may ka lang mahuhusan. Alam, sabi niya sa akin, Shopee, for somebody who is the national artist award in Torres. Manay, kaya kong umuwi sa Bicol sa Erika. Magtinda ulit ng tubig sa talim.
Kapoyang. You're adored by everybody. Millions and millions of people love you. You have millions and millions of fans. Sabi niya, oo nga manay. Pero aanin ko naman ang fame. So maraming kasama natin sa pelikula. Ang nagugutom. Ganun, my dear colleagues in the industry, my friends tonight, it is a pinnacle in my life to be loved by someone like Nora Honor. It is an honor in my heart to be a part of her life and to be her friend. 2 or 3 years ago, when the Manila Press Club gave me an award for listening natin sa lamig kasi gave me an award for gave me an award for Lifetime Achievement Award by Movie Press Club. Movie Press Club. God was the one nag-aabot sa akin ng trophy. Sabi ko sa mga sa aking colleagues, mga artista, sabi ko, what a coincidence that my fellow Bicolano gave this award to you. Nagsalita siya. Bago mo nabinigay sa akin ng award, sabi niya, marami sinabi siyempre, praising niya ako, pero umatak sa isip ko yung sinabi niya, napakalating kaibigan. Hindi ko makalimutan, coming from her. Salamat, Nene. Thank you so much for giving honor to each and every one of us in the movie industry. Being loved by millions of Filipinos in this country, even around the world. By the way, she was in CNN the other night. Thank you. It is an honor and a pinnacle of my life to have known you around. Hindi dahil sa awards niya, hindi dahil sa national artist niya, hindi dahil sa katakot na fans niya, hindi dahil doon. Kundi tunay siyang kaibigan at tunay na tao. Ang iba sa inyo baka sabihin niyo ginagawa kong Santos Guy. Hindi. But one thing I know, sabi nga sa Luke sa Bible, those who have given much, much is also expected. In Luke, I never read chapter the verse ng Panalo or wala akong numero. Those who have given much, much is also expected. Hanapin niyo sa Luke. And I remember God when I was seeing it the other night. Kung binigyan ka ng marami ng Panginoon, nag-expected ng Panginoon. Kapag ka rin matulungan. Hindi niya sinasabing tumulong ngayon in the form of material things, hindi yun. Your very presence is a big help. Ganun si God. Napakabuting tao niya kung kilala niya. Isang tao, isusubo na lang ang pagkain, ibibigay siya sa iyo. Hindi sa showbiz. Marami akong kilala ng isang showbiz, which is very sad. Kaya nag-iisa siya. Hindi sa showbiz. Kung ano siya, gawin siya. Kung hindi masarap ang pagkain, pag-ibili siya ng sardinas, bakit? Kahit kumain ng sardinas gano'n siya. Sabi nga ng isang kaibigan ko, nakakamiss ka siya. Sa mga sabi ko, ano yun? Taong-tao siya. Totoong tao.
Malungkot ako dahil nakita ko na okay ka lang dahil sabi ko okay na ako. When I lost my daughter, she was the one who kept on calling and calling. Intentional. Pag-ibig ng kaibigan. I lost my daughter. Sumala ka. Yes, Wala po na. Sa mga tao siya para sa kanya. Pinagmamalaki ko sa inyong lahat. Mayroon tayo in our midst not only in the movie industry na isang no na hindi lang sikat, hindi lang maraming award, hindi lang national artist awardee, kundi isang taong tunay na kaibigan. Masakit sa kalooban niya na makita ang kapang Pilipino niya na nakikita. Walang makain, walang bilis, walang bigas. Masakit yan. Yan ang na maraming tao. Napakasakit. Kinarulog sabihin sa inyo na sa ngayon, wala pang susunod kinarulog. Wala. Salamat siya. At yung gustong pumalit sa kanya, you will fail. Like that, I feel na tayo. Pinagmamalaki siya ng buong industriya. At we have in our midst Nora Honor, who gave us so much love and so much honor. Isabel Tempo, remember, tayo lahat, kasalanan, maraming kasalanan ko eh. Lahat tayo makasalanan, pero natatakpan ang kasalanan niya sa kabuti ang ginagawa siya sa kapwa. Ano pa ang sasabihin sa iyo, Nini? Na hindi na sinabi ni Nesta ang mga nagsalita at depas na kundi ito. Godspeed. Miss Morano, Ate Gaito-san, Nini to me. I know you have found in your place in your life. Enjoy it and sing with the angels. I know God will give you back your voice. Sing with the angels. Show them the melodious voice that you alone possess. Gamit pa itong baka, ha? Magagamit ang mga angels, baka maglila. Huwag kang kita ng bonggat ka tayo. Huwag kang kakanta na ano. Baka magagamit ang mga angels. Ganun kami magtiruan. Minsan tumatawa. Minsan umiiyak. Minsan umiiyak. Minsan tumatawa. May mga ina. Pero tao kasi kami, hindi kami showbiz. Ang sabi ng camera, God, tao kami. Ang sabi ng camera, action, iba kami. Bago ako natapos sabihin ko ito sa iyo, sa daming pelikulang ginawa ko sa kanya, sa daming teleserye, sa daming pelikulang ginawa ko sa ibang artista, gumagaya sa kanya. Kunya, hindi pwede. Iisa lang si Nora Honor. Wala kang makalawa. Ibabasa naman ako ng ibang tao, okay lang. Okay lang, ibasa niya ako, nagpapakatulungan ako.
Kasi ang susunod sa kanyang National Artist Award din, siguro si Eddie Garcia, Gloria Nuevo, Lea Salonga. Amen. Ngayon, iba niya na nag-aspire. Hindi na kayo sarili niyong trophy. Galit sa akin eh. Galit ba? Basta para sa akin. So you can even, not even the second 12 feet. No way. No way. So many Godspeed, sing with the angels. I believe that they will be this morning right now. I'm very sorry, my friends, if I get so emotional. Kung nagsasabi sa akin na meron pang isang no, hindi ko bibigay. Isa lang alam kong susunod sa'yo niya. Yung matulungin, hindi tutulong dahil may press. Yung hindi showbiz, galing sa puso ang puso. Mag-isa lang siya. Napakasama atin yung babae, lalaki. At siya po ay si Coco Martin. Siya po, narito ng first time. Kasi alam niya kung sino si Nora. Siya po ang susunod. Kaya lang lalaki. Gusto ko sana may babae. Wala akong makita. Huwag yung sabihin, sip-sip ako kay Coco Martin dahil nakasama ko sa Palangka. Because I am happy with what I am. I am happy with I have achieved in my life. Sabi ko sa aking manager, si Rams David, after ng teleserye with GMA, ayoko na. Siguro kung may magandang speaker, magandang role, bakit hindi? Pero ayoko na teleserye dahil tumatanda na ako. Ayoko mabatay sa set. Ayoko. Tapos, lumamag ang office. Si Coco Martin. I've known Coco, not personally, yet, kung siya nakilala, but I've known his humanitarian work. Yung napakalaking tulong niya sa industriya. Minsan nagtataka ako, bakit ang pinunang batang tao? Puro naman karamihan, murang ang tao po. Alam ba niyo kung bakit? Dahil alam ng Panginoon kung sino si Coco Martin. Alam ng Panginoon na ginagamit si Coco para tumulong sa mga taong may ayaw ng tingnan ng producer. Mga taong kailangan siya. Para sa akin, when it comes to helping actors and people outside the movie industry, yan ay si Coco Martin. Hindi ako sumisipin dahil hindi ko kailangan. Sinasabi ko lang sa inyo, what's up? For another Fernando Po, for another Nora. Pero isa yan, dahil siya lang ang babae, puro itong lalaki niya sabi ko eh. What's up? For Coco Martin. Eh, kung sabi niyang sip-sip ako, wala akong pakialam na hindi totoo yan. Pero, I salute Coco Martin for doing this to all actors and actresses. Pumupunta pa sa probinsya na may sakit na artista na may sakit para matulungan. Hindi siya nag-aatubiling bigyan ng isang buhay ng isang naghihingalo na dahil di walang bayad sa tricycle para pumunta sa clinic. And here comes Coco Martin, helping each and every one of those who are no longer important in the industry. Saludo ako sa inyo.
Malungkot lang ako sa isang bagay na wala nang susunod kay. Wala. Malungkot ako sa isang bagay na kung mayroon man tayong Coco Martin na papunta rin, tumutulong ng buong puso. Wala na nang susunod. Sana naman makasamahan ko sa industriya. Kung kayo nakahiga sa salapi, tumulong naman kayo. Di ba sabi sa Lord, much is given, much is also required. Huwag kayong tumulong dahil maraming press. Huwag kayong tumulong dahil malalagay kayo sa popularity, malalagay kayo sa maging sikat kayo. That's not charity. That is publicity. Tumulong tayo, tulungan natin bawat isa sa akin. Sana may isang moral or isang Coco Martin. Ako ang ganito sa kapatista. I salute this woman in this coffin because she is the only one who really touched the lives of millions and millions of Filipinos to help humanitarian work, which you, some people, or some most of you do not know. Ayaw niya kasing parang mga artista na hisikan her. Siya ang artistang nung sikat na sikat pa siya. Di siya bumibili ng mga mansyon. Di siya bumibili ng mga bumili ng mga Hermes pa, mga dayang mga nanonood at hindi. Hindi siya gano'n. Mas gusto pa niyang tumulong kaysa bumili ng bag na wala namang value na hindi naman makakatulong sa kapwa. Mga artistang katulad ko na nakahiga sa salapi, alam niyo kung sino kayo. Tumulong kayo. Kahit anong mayroon kayo ngayon, hindi niyo madadala pag matapos ang buhay niyo. She knows that. Alam niya yun. We talk about it. At the end of your life, we are only responsible to the presence of one originalist, that is God. She knows that. Kaya meaning, Godspeed, at pagkasabi na lang ni Jesus, to look after your children, your grandchildren. Kami na nagmamahal sa iyo. Malungkot kami, alam ko ayaw nang iyak, ayaw nang iyak. Ask Jesus to look after us. The people in the movie just don't touch their lives to others. Godspeed, my Nini. I love you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you for the memories. I love you. Salamat. Minutes na. Now for our next performer. Maraming salamat po mga Naranyans. I love you. Panghabang buhay hanggang sa kabilang buhay. Mawalang hanggan. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.